nakaka-relate sa supply and demand. Diba tayo, diba, lagi tayo nangangailangan ng supply, lagi rin po tayong may demand. Alam niyo po, naniniwala po ba kayo sa milagro ng Diyos? Naniniwala pa rin po ba tayo doon? Amen. Kasi po marami akong nakakausap, hindi pala naniniwala kahit mga believers, kahit ilang believers, hindi pa rin naniniwala. Pero ito po, sisimulan ko po yung verse ko. May testimony ako. Bagong-bago po, nagsimula po ang milagro nito lang pong week na to. Monday po siya nagsimula, pero Wednesday ko lang po na-confirm, na-receive. Dahil I'm so overwhelming po sa aming mga pinagdadaan ng pinasyal ng asawa ko. Naiiyak po. Pero naiiyak po ako dahil po pinatunayan ng Diyos na siya ay tapat at totoo. Hindi niya kailangan patunayan sa akin dahil napatunayan niya na ng maraming beses sa atin. Pero muli at muli patutunayan niya na siya ay totoo sa mga tao na tapat, na dumarating sa pagsubok. Kaya ang dalangin ko, ma-encourage po talaga kayo. Maniwala po kayo sa Diyos, maniwala po sa katotohanan ng salita. Sabi po sa Psalm 121 verse 1 to 2, I look up to the mountains, does my help come from there? My help comes from the Lord who made heaven and earth. Last year pa po, nagne-negative na kaming mag-asawa sa aming mga gastusin. So, we do our way kung paano po namin pagtatakpan ang lahat ng kailangan namin. Tapos, meron po kaming condominium na corporation. This March, kailangan po namin ng 114K bawat isa doon sa call po sa mga investor na yon. 114K magkakash po kami. Sabi ko, Lord, magkakash kami 114K. Eh, ang dami nga namin hindi mabayaran na bayarin. Kinakausap ko lang po si Lord. Tapos po, katapusan po ng February, tumalbog po yung cheque namin. Imagine po, sa June po, tapos na po yung sasakyan namin. For the first time, tumalbog po yung cheque. March, nitong February. May nangungutang pa sa akin kumare na 5,000 para po sa inaanak ko na kakailangan ng gumraduate at hindi po makagraduate. So dumating po ang Monday, ito lang pong Monday, nag-message po ulit sa akin si kumare na baka meron na akong pera. Di ba may follow-up pa, sinabi na nga wala. Pero nahabag po talaga ako kasi gustong-gusto ko siyang tulungan. Alam niyo po tayo mga tao, tayo po mga Kristiyano, dumadating po tayo. Di ba tayo po mga Kristiyano, mapagbigay po tayo eh. Amen. Kaya lang, minsan, dumadating tayo sa punto na minsan may struggle, magbibigay pa ba ako? Ito nga ang pangangailangan ko. Kami po, although nag-struggle, pinipili pa rin po namin na magbigay. Hindi dahil napipilitan, kung hindi ito na tayo eh. Napatunayan na natin na hindi tayo mawawalan, that our God shall supply all our needs according to His riches and glory. Amen. So, nung Monday po na yon, pinadalhan ko ang kumari ko ng 2,000. Kasi nga po, nag-iipon pa kami. Although may laman po yung bangko ko, nag-iipon po kami ng pambayad sa sasakyan. Kasi kailangan pa rin siyang bayaran. Binawasan ko po yung pambayad sa sasakyan, binigay ko sa kanya. Tuesday po, meron po kaming fellowship ng aking mga kaibigan, mga kasama dito sa church. Sinabi ko sa kanila yung kailangan ko ng prayers. Tapos po, nung gabi po na yun, nagloko ang Facebook. Diba? Sino nakaranas? Nagloko po ang Facebook Tuesday night. Eh, ilang gabi na nga po akong sumasakit ang ulo ko, nabibertigo na ako kaiisip. Tapos, yung gabi na yun na dapat mapayapa na ang tulog ko dahil ang dami pong nagbigay ng tulong sa akin ng mga kasama ko po. Ang dami ko pong tulong pero hindi ko na-receive yun kaya wala pa rin maayos na tulog. Morning po ng Wednesday, ito na po yung milagro ng Panginoon. Si Heidi po, ang aking pong kumare ay inalok po siya na kung maaari mag-share kami sa share ko sa condo, yung naihulog ko, tapos mag-share kami kung ba may naihulog ako, tapos siya naman ang mag-shoulder ng 114K namin sa condo. Then mag-share kami sa aming sa share. Pumayag po siya kasi nung una ayaw niya kasi ayaw po ng asawa niya. So kailangan naman talaga may agreement, pero pumayag siya. Yun na po ang isang tinik na nabulot sa amin, di ba po? Hindi na kami magkakash ng 114K. Tapos po, magbabayad po ako, may due date na nag-alarm sa akin pong cellphone.
huwag kailangan ko pong magbayad ng credit card. Kasi may nakuha po kami doon. So, pagbukas ko, may laman naman yung aking account na yung iniipon namin pambayad sa sasakyan. Sabi ko, hindi muna natin ito mababayad sa sasakyan kasi ang credit card, pag yan hindi mo nabayaran, patong-patong na tubo yan. So, inuna ko po ang credit card. Pero pagbukas ko po, may 100,000 pong laman ang bangko ko. Amen. Kinaumagahan, minessage ko si Heidi, Mars Heidi, nag-transfer ka ba sa akin ng 100,000? Sabi niya, hindi, cheque ang ibibigay ko sa iyo. Umiyak na po ako ng umiyak, na tumawa, tumawa. Tapos sabi po ng asawa ko, sabi niya, baka galing kay Dina. Sabi ko, hindi galing kay Dina kasi nagtatanong nga siya ng account number ko kasi willing din siya tumulong. Sabi, hindi, galing sa Panginoon to kasi po alam niyo po, every morning since nagkaroon kami ng problema financially, every morning paggigising ko, inuutusan ko ang mga anghel sa langit na magdala ng 100,000 in cash, in Jesus' name. Ganun lang po ako ng ganon. Hindi ko alam kung paano, iniisip ko, magpadala siya ng mga pasyente na magpapagawa. In the name of Jesus, I command 100,000 pesos in cash in my account in Jesus' name. Every morning po, walang patid. Tapos dumating po yung punto na vertigo ako, may Bible study, ayokong tumayo. Parang ayaw akong pagsalitain ng kaaway, hindi rin ako makasalita. Tapos ang daming naglalaro po sa isip ko. Ang daming binibigay ng kaaway na kung ano-ano. Para akong may naririnig, sabi niya, huwag ka nang maniwala sa pagdideclare mo na yan. Wala kang kapangyarihan. Tapos sabi, may naririnig ako, hindi totoo ang salita ng Diyos. Pero alam niyo po, kahit hirap na hirap akong magsalita, nakahiga ako, sabi ko, Lord, kahit di ko nakikita, naniniwala ako may ginagawa ka. And that day po, nung Wednesday morning, pinatunayan ng Diyos sa akin, may ginawa siya. Tinrace namin saan galing ang 100,000. Meron po akong kapatid sa abroad. Kung nagpadala sila, walang nagpadala sa kanila. Tapos, tinanong ko yung manager ng bangko ko kung matitrace nila. Sabi niya, bakit wala bang nag-message sa'yo? Sabi ko, wala, pero may ine-expect talaga ako. At sinerge po namin yung pong transaction description, lumalabas po, remittance abroad. Remittance from above, mga kapatid. Walang imposible sa Diyos, walang imposible sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Ang dami sa paligid ko, sabi, totoo palang nangyayari yun. Totoo, maraming beses ko nang natanggap ang mga supernatural na himala ng Diyos. Amen. So ano pong punto ko, mga kapatid? Kahit po tayo ay may pinagdadaanan, ipagkatiwala po natin kung ano ang meron tayo. Ipagkatiwala natin sa Panginoon, magpatuloy tayong maging tapat sa pagbibigay. Dahil ibinigay niya na lahat, minsan hindi lang natin nakikita paano siya i-receive. Gaya nung Monday, nakita ko na meron pa, Monday pa pala po yung date, transaction date, Monday 6:39 p.m. Yung transaction date. Pero hindi ko nabuksan yung account ko ng Monday na yon. Wednesday ko pa tinanggap. Diba? So, diba, Jehovah Jireh, ang Panginoon po talaga ang nagbibigay. Amen. Kung may demand ka, ang Panginoon ang magsusupply. Amen. So, ano pong inaano ko? Kahit po, eto na lang pera namin, kung meron po tayong opportunity na magbigay po tayo. Kasi hindi po talaga tayo pagkukulangin ng Panginoon. Kasi inisip ko, kung may magbibigay sa akin ng 100,000 na cash at sasabihin niya huwag ko nang bayaran, babayaran ko pa rin yun. Kaya si Lord, hindi niya na pinaalam kung kanino galing yun. Hindi niya na pinatrace kasi ayaw niya na akong ma-stress. Ayaw niya na akong mag-isip ng mga pamamaraan ko, paano ko ibabalik yung 100,000 na yun. Kaya nga po, ito po ang panghuling verse ko. So, ito po, ipasok po natin sa ating pagbibigay. Alam ko po, bawat isa sa atin may mga financial struggle, pero pinipilit pa rin po natin magbigay. Kapatid, congratulations, kasi tama po yung desisyon nyo. Ang sabi po sa Galatians 6:9-10, kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, kahit hindi believer. Kasi yung iba sinasabi, dapat sa good ground ka lang nagbibigay. Hindi po eh.
Kahit sinong mga pangangailangan, ang sabi po ng Bible, di ba? Sabi po sa Proverbs 3:27, do not withhold good from those to whom it is due when it is in your power to act. Kung kaya mo naman siya tulungan, tulungan natin. Diba? So wag tayong mamili ng tutulungan. Sabi dito, ituloy natin, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen. Are you blessed sa message po ni Pastor June? Amen. It is your opportunity to seed, to sow your seed kay Pastor June. To sow your seed sa ating mga pangangailangan po dito sa church, sa mga project po natin. Huwag kayong manghinayang sa kung anong meron kayo. Yes. And let, kung ano man yung ine-expect nyo, pinaniniwalaan nyo, mangyari po sa inyo. Kasi ako po naniniwala talaga na makakatanggap ako ng 100,000 supernatural. Kasi ayokong humingi sa tao, ayokong lumapit sa tao. Sa Panginoon ako hihingi. Kaya nga sabi ko, where does my help comes from? Sabi sa Psalms, di ba? My help comes from the Lord. Hindi ako lumalapit po talaga sa tao. Hindi ko masabi, Lord, sa tao na may pangangailangan ako, kaya bigay pa din ako sa lahat ng lumalapit. Kahit kami may pangangailangan na din. Amen. Bakit? Kasi alam ko, we cannot outgive God. Hindi natin malalampasan po ang kanyang kabutihan. So sige po, tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan at katapatan. Tunay nga po, Lord, na walang imposible sa iyo at walang mahirap sa iyo. Walang imposible sa lahat ng nananampalataya sa iyo. Panginoon, dalangin ko po na ang bawat isang narito, Panginoon, ay magkaroon din po ng pananampalataya, Lord, kahit walang nakikita, Lord God. Manampalataya sila na meron po ikaw ginagawa behind the scene. Thank you, Lord God, sa strength na binibigay mo sa kanila, sa grace na binibigay mo sa kanila, sa pag-endure nila, Panginoon, sa mga sufferings ng mundong ito. Because we know, Lord God, you will not disappoint our hope in you, Lord God. Thank you, Lord God, that you will meet every need of my brethren here, Panginoon. And dalangin ko, Panginoon, thank you, Lord, that you will really supply all our needs according to your riches in glory. Supernaturally, we will walk in the supernatural, Father God. Amen. Thank you, Lord. Thank you so much, Lord. Thank you, Lord. Bless all these gifts, Lord God, na bigay ng mga kapatid ko, Lord. Ikaw ang magbalik, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.